Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan matapang na hinamon ni Ling Hong ang patay gutom na young master ng Dark Moon Supreme Family na si Liang Jian ng one-on-one battle, ngunit natakot ito dito, kaya naman sinabi nitong kung magkakaroon man ng laban ay sa pagitan lamang nilang dalawa ni Ye Xinghe at hindi kasali si Ling Hong, at matapang namang pumayag dito ang ating bida, ngunit mariin din itong sinabing ang laban ay sa kanila lang dalawa at hindi kasali ang kani-kanilang mga pamilya. Maya-maya pa ay lumapit na ang ating bida sa guro nilang si Chu Xian upang siyang mamagitan sa magaganap na tagisan ng lakas, kaya naman malakas nitong sinabing bagamat labanan ito nilang dalawa, ay huwag masyadong magseryoso at ituring lamang itong isang training, at matapos nito ay tinawag na nito ang lahat upang maging saksi sa magaganap na labanan. Habang kumpiyansa namang may malademonyong ngiti ang patay gutom na si Liang Jian habang sinasabing hindi siya magpipigil sa laban. Mabilis na nakaabot kay An Shuyan ang balita sa magaganap na labanan sa pagitan ng ating bida at ng mukhang butiking si Liang Jian, kaya mabilis nitong hinayla si Xia Yuning upang masaksihan ang labanan ng dalawa, at nang makarating ito ay, kasalukuyan namang magkaharap ang dalawa ng parihong may seryosong pagtitinginan. Maya-maya pa ay tuluyan nang umatake si Liang Jian sa ating bida na mabilis namang nakadepensa dito, dahilan upang labis na magtaka ang patay gutom na si Liang Jian dahil madali lamang maiwasan ni Ye Xinghe ang kanyang mga pag-atake, at sa pag-aakalang senwort lamang ito ay muli itong nagbigay ng sunod-sunod na mga pag-atake na madali lamang iniiwasan ng ating bida, dahilan upang lalong magtaka ang patay gutom na si Liang Jian na umabot pa sa puntong mapatanong ito sa sarili kung nakikita ba ng ating bida ang kanyang mga pag-atake. At habang naka-activate ang start site ng ating bida ay mayabang nitong sinabi sa patay gutom na young master na mabagal masyado ang mga pag-atake nito, na siyang rason kung bakit lalong nanggalaiti ang young master ng Dark Moon Supreme Family, habang sinasabing wag agad magsaya ang ating bida dahil wala pa naman itong nagagawa, sabay atake dito habang sinasabing makikita ng ating bida kung paano niya ito turuan ng leksyon. Nang biglang hinawakan ni Ye Xinghe ang kamay nito habang seryosong naghahanda ng isang malakas na suntok patungo sa patay gutom na si Liang Jian. At mabilis niya itong ipinatama dito, na buong-buo namang sinalo ng katawan ng patay gutom na si Liang Jian, dahilan upang magsuka ito ng dugo habang nagmumukhang butiti. Habang makikitang gigil na gigil ang ating bida dito, at makikitang tumilapon ang patay gutom na si Liang Jian sa malayo na dahilan ng malakas na pagkakatama nito sa puno. At habang mariing tinitingnan ni Ye Xinghe ito ay makikita namang hirap na tumatayo ang patay gutom na si Liang Jian. At inactivate na din nito ang malakas niyang aura sa anyo ng isang apoy, sabay mabilis na umatake ang patay gutom na young master sa ating bida, at gulat na gulat itong nagtataka nang makita ang ating bidang wala man lang tinamong pinsala sa katawan. Kaya napatanong ito kung bakit wala man lang injury ang ating bida na kasalukuyang lumalabas sa makapal na usok. Nang biglang mabilis na nawala ang ating bida sa paningin ng patay gutom na si Liang Jian, at bigla na lamang itong napunta sa likuran ni Liang Jian habang may seryosong mukha habang makikita namang gulat na gulat si Liang Jian. Sabay kabang-kaba itong nag-activate ng kanyang pinagmamalaking Blazed Shield, at matagumpay niya itong nagawa bago pa tumama ang atake ng ating bida. At habang nagmumukhang butiti ay sa isip-isip nito na buti na lamang at mabilis niyang na-activate ang kanyang shield dahilan upang di aya tamaan ang ating bida, subalit mabilis na nawala ang pag-asa nitong hindi tamaan, nang masira ito ng ating bida ng walang kahirap-hirap, dahilan upang lalong kabhan dito si Liang Jian, habang makikita naman ng ating bida na di man lang pinagpapawisan. Litong-lito namang iniisip ng patay gutom na si Liang Jian kung ano na ang kanyang gagawin, kaya sumigaw na lang ito sa ating bida habang makikitang halos manuyot na ang katawan nito kapapawis ng dahil sa sobrang kaba. Nang biglang buong-buo nito nasalo ang isa pang malakas na pag-atake ng ating bida at makikitang halos mawala na ang mukha nito sa lakas ng atake ni Ye Xinghe dito. Na dahilan upang muli na naman itong tumilapon ng malayo sa isang puno sa gilid na dahilan ng makapal na usok sanhi ng pagkakatama nito dito. At habang nakatingin ang ating bida sa makapal na usok, ay makikita naman ang patay gutom na si Liang Jian na halos wala ng buhay na nakasandal dito, dahilan upang isipin ng ating bidang tapos na ang laban, at maging ang iba gaya ni Chu Xian na manghang-mangha sa nakatagong abilidad ng ating bida. Habang makikita naman sa isang gilid si An Shuyan na nakahinga na rin ng maluwag.
Kasabay ng malakas na pagkakatawag ni Ling Hong sa pangalan ng ating bida habang tuwang-tuwa ito sa pagkapanalo ni Ye Xinghe, at makikita din sa isang gilid na di naman masaya ang patay gutom na si Liang Yu dahil sa iba ang inaasahan nitong mangyari. Makikita namang nakatindig pa din ang ating bida sa gitna ng maraming cultivator habang manghang-mangha ang mga ito sa kanya. Nanlalaki ang mga mata ng mga cultivator sa paligid sa pagkamangha sa ating bida at sinasabi pa ng ilan na may nakatago palang galing ang ating bida. Habang agad namang inutos ni Chu Xian sa isang cultivator na tingnan ang kalagayan ng patay gutom na si Liang Jian na nakahandusay parent sa kasalukuyan. At habang nakatalikod ang ating bida ay may dalawa namang cultivator ang sumulpot sa likod nito habang sinasabi ng mga itong isa itong madali at malaking tagumpay para sa ating bida, dahilan upang mapalingon dito si Ye Xinghe dahil sa sinabi ng dalawa, at nang bigla na lamang ng mga itong hinawakan ang ating bida at masaya nilang binabati ito, at dagdag pa ni Ling Hong na magaling pala ang ating bidang magtago ng pambihirang abilidad. Dahilan upang matuwa at nahihiyang mapatawa ang ating bida na mukhang lumalaki na ang ulo, kasabay ng ngiti ni Ye Xinghe ay siya ring kasiyahan ni An Shuyan para dito, at masaya itong nakatitig sa ating bida habang katabi si Xia Yuning, at sa isip-isip naman ni Yuning habang may seriusong ngiti na mukhang may ibang kahulugan na lubhang interesado sa ating bida. Lumipat ang eksena kay Chu Xian na nasa harapan ng lahat ng cultivator habang sinasabing doon na nagtatapos ang battle challenge sa pagitan ng dalawa kaya naman kailangan na nilang umalis dahil nauubos na ang oras. Maya-maya pa ay lumapit muli si Ling Hong sa ating bida upang balaan na mas lalong mag-ingat sa ngayon kahit pananalo ito sa challenge. Dagdag pa nito na ang patay gutom na si Liang Jian at Liang Yu ay parihong miyembro ng Dark Moon Supreme Family at natatakot itong baka di agad sumuko ang dalawa, dahilan upang mapaisip ang ating bida habang nakatingin dito. Nang bigla na lamang may pumutol ng usapan ng mag-brother sa pamamagitan ng pagharang sa daanan ng dalawa, dahilan upang mabigla ang dalawang mag-brother habang nakatingin sa mga cultivator na hamarang sa kanila. At nagpakita na nga ang mga ito habang sinasabi sa ating bida kung wala ba itong gagawin habang ang isa naman ay tumatawa lang na animoy bayaran sa kanto. Habang makikitang nabigla naman ang ating bida dahil di niya inaasahang siya talaga ang pakay ng mga ito at hindi ang kanyang brother Ling Hong, sabay nagkatinginan ang dalawang haliparot na cultivator, sabay lapit sa ating bida na animoy mga linto kung makadikit dito, habang makikita namang litong-lito ang ating bida sa nangyayari. At mabilis na humingi ang ating bida ng tulong sa kanyang brother Ling Hong habang nagkukunwaring aayaw sa ginagawa ng dalawa kaya naman tiningnan lang ito ni Ling Hong habang masaya sa nangyayari sa ating bida. Maya-maya pa ay tinawag ng isang haliparot na cultivator ang pangalan ng ating bida, sabay dikit ng kanyang Mount Ararat sa braso ng ating bida, dahilan upang mautal-utal ang ating bida sa pagsagot dito. Sabay malakas na sinabi ni Ye Xinghe na sabihin na sa kanya ang intensyon ng dalawa at huwag basta-basta hablutan ang kanyang mga braso habang makikita namang nanggagalaiti sa galit si An Shuyan nang makita ang mga ito. Maya-maya pa ay di na nakapagtimpi pa ang nanggagalaiting si An Shuyan dahilan upang malakas nitong tawagin ang pangalan ng ating bida kaya naman makikitang nanginig ang ating bida na akala mo'y pas ang nasabuyan ng tubig, sabay pa otol-otol nitong tinatanong si An Shuyan. At habang namumula ay mabilis na tinawag ni An Shuyan ang ating bida na agad-agad namang sumang-ayon dito, ngunit agad rin naman itong pinigilan ng dalawang haliparot, sabay mariing sinabi ng isa na hihingi lang sila ng advice sa ating bida patungkol sa martial arts kaya naman mag-intay si An Shuyan para sa kanyang sariling oras para sa ating bida. Hindi naman nagustuhan ni An Shuyan ang kanyang narinig kaya naman sinabi nitong kung walang pakialaman, ay dapat na siya ang mauna dahil una na siyang napangakoan ng ating bida at mariin pa nitong dagdag sa dalawa na kung hindi ba ng mga ito alam ang salitang first come first serve. Dahilan upang di na din magustuhan ng dalawa ang kanilang mga narinig kaya naman naaasar na tinanong ng mga haliparot kung nananodya ba si An Shuyan sabay tawag ng isa sa ating bida papalapit sa kanila, subalit mariing humingi ng tawag ang ating bida sabay tanggi nito sa alok ng dalawang haliparot, at dagdag pa nito na may gagawin pa siya kasama ni An Shuyan. At nang makaalis na si An Shuyan kasama ang ating bida ay makikitang galit na galit ang mga ito sa pagsasabing paanong madali lang nakuha ni Lady Anne ang ating bida sa kanila, at dagdag pa ng mga ito nang hindi pa naman engaged ang dalawa kaya walang karapatan si An Shuyan na kuhanin sa kanila basta-basta ang ating bida. Makikita naman ang dalawa habang magkasabay na naglalakad ay mariing sinabi ni An Shuyan sa ating bida na maglalayo kay Zhao Ninger sa susunod,
Dahil di nila alam ang intensyon nito sa ating bida at dagdag pa nito habang nahihiya na baka saktan lamang nito ang ating bida. Agad namang sumang-ayon ang ating bida sa tinura ni An Shuyan na makikitang lubhang nagulat, sabay sabi dito ni Ye Xinghe na anumang sabihin nito ay agad siyang makikinig. At dahil sa sinabi ng ating bida ay makikitang tuluyan na nga si An Shuyan ang nahulog sa ating bida, nang biglang nag-iba ang ekspresyon nito na agad tumalikod habang sinasabing wala talagang alam ang ating bida dahil agad-agad itong naniniwala sa sinasabi ng iba, at makikita namang takang-taka si Ye Xinghe sa mga ikinikilos ni An Shuyan. At habang nakatalikod si An Shuyan sa ating bida ay bigla na lamang umimik si Ye Xinghe sa pagsasabing naiintindihan niya ang mga sinabi nito at alam niyang may dahilan ito sa pagpigil sa kanya, kaya naman makikitang lalong in love si An Shuyan sa ating bida. Sabay bigla nitong itinuro si Ye Xinghe habang sinasabing hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang injury kaya kailangan ng ating bidang tuparin ang pangako nito sa kanya na pagagalingan niya ito. At habang pinapanood ni Xia Yuning ang dalawa ay makikitang tuloy-tuloy pa rin ang dalawa sa kanilang paglalandian. Lumipat ang eksena sa malawak na kakahuyan, nang biglang, isang fiery foul entry-level beast ang nagpakita sa daanan ng mga cultivator, kaya naman agad na ipinag-utos ni Chu Xian kay Muyu na agad na tapusin ang fiery foul beasts para sa una nitong misyon na agad namang sinang-ayunan ni Muyu. At makikitang mag-uumpisa na ito sa iniutos sa kanya kaya naman, seryoso itong nakatingin sa fiery foul beast, nang biglang limipad ang halimaw sa harapan ni Muyu habang naglalagablab. At habang nagaganap ang labanan sa pagitan ni Muyu at ng halimaw ay makikitang patuloy na nagbibigay ng impormasyon si Chu Xian sa pagsisabing bagamat iisa ang mundong ginagalawan ng mga tao at mga halimaw ay 90% ng mundo ay teritoryo ng mga halimaw, at kaya sinabi nitong ngayong araw ay kailangan nilang matutunang i-handle ang mga beast. Umalik ang eksena kay Muyu sa kasalukuyan ng umaataki sa fiery foul beast, habang makikitang buong-buong sinasalo ng halimaw ang mga pag-atake ni Muyu dito, maya-maya pa ang natapos na din ito at matagumpay na nagwagi sa pakikipaglaban, habang makikita ang kawawang manok na wala ng malay dahil sa dami ng tinamong pinsala mula sa pag-atake ni Muyu. Maya-maya pa ay malakas na ipinahayag ni Chu Xian na nasa first trial ground na sila kaya kailangan nilang maging alerto sa lahat ng oras. Makikita sa eksenang mabilis silang nakagawa ng kani-kanilang mapapagpahingahan para sa gabi, habang makikitang pagod na pagod si Ye Xinghe sa mga nangyari kanina, at habang nakahiga ay iniisip nito ang kanyang mga natutunan sa laban, nang bigla na lamang itong tumayo habang sinasabing kailangan niya paring mag-cultivate kahit pagabi na. Ang biglang napalingon ang ating bida sa bakana ng kanyang silid pahingahan dahil may naramdaman siyang papasok, at nakita ng ating bida ang isang kamay, sabay pagsilip nito at ito ay si An Shuyan dahilan upang mabigla ang ating bida. At habang magkaharap ang dalawa ay makikitang nahihiya si An Shuyan na magsabi ng kanyang kailangan sa ating bida, kaya naman si Ye Xinghe na mismo ang nagtanong kung may sasabihin ba ito sa kanya, at nautol-utol namang sinabi ni An Shuyan na andito siya para magpagamot. Kaya naman makikitang takang-taka ang ating bidang iniisip kung anong ipapagamot nito sa kanya dahil sa natatandaan niya ay lubusan na niyang napagaling ang injury nito nang maglaban sila, at dahil walang kibo ang ating bida ay sinigawan na siya ni Ye Xinghe sa pagtatanong kung gagamutin ba siya ni Ye Xinghe o hindi, kaya naman agad na itong pinaupo ng ating bida upang suriin kung nasaan ang injury nito, at nabigla naman ang ating bida nang makita ang napakalaking sugat nito sa kwan, sabay may pagtatakang tanong ng ating bida kung bakit matamlay si An Shuyan. At habang kasalukuyang nakaupo sa higaan ng ating bida si An Shuyan ay mariing sinabi ng ating bida na ang ganitong sugat ay nangangailangan ng mahaba-habang oras at dagdag pa nito na medyo masakit ang magiging proseso. At bago magumpisa ang ating bida sa kanyang panggagamot ay inulit niya kay An Shuyan na medyo matagal ang kanyang gagawin para sa injury ni An Shuyan. At nagumpisa na nga ang ating bida, kaya naman makikitang nahihirapan na si An Shuyan habang namumula na ito, at habang naggagamutan ang dalawa ay makikitang pariho na naman ang mga itong namumula habang magkatinginan sa isa't isa, at habang seryosong nakatingin si An Shuyan sa ating bida na animoy may gustong sabihin, ay makikita naman ang ating bidang seryosong pinapagaling ang injury nito, na makikitang nating malapit na itong matapos. At maya-maya pa ay natapos na nga ang ating bida sa pagpapagaling sa injury ni An Shuyan, kaya naman makikitang nakangiti na ang ating bida at agad na nitong sinabi kay An Shuyan na magiging maayos na ang pakiramdam nito, na agad namang nagpasalamat sa ating bida, na makikitang tila nahihiya dito, at maya-maya pa ay naubusan na nang sasabihin si An Shuyan sa ating bida,
kaya bigla itong mabilis na tumayo dahilan upang magmistulang polaka ang ating bida sa gulat. Sabay sinabi na ni An Shuyan sa ating bida na kailangan na niyang umalis dahil medyo malalim na sa gabi, na agad namang sinang-ayunan ng ating bida, at dagdag pa nito na mag-ingat si An Shuyan, dahilan upang umalis na nga ito, at makikitang talagang aayaw pa sana nitong umalis habang naiinis at iniintay lamang nito ang ating bida na sabihin sa kanyang magstay pa ng ilan pang sandali. Habang makikita naman ang ating bida na tuwang-tuwa na animoy nakaginto, nang biglang sinabi ng kanyang brother Ling Hong na bakit nagtatawa ang ating bida mag-isa sa kalagitnaan ng gabi. At tuluyan na nga itong pumasok, sabay sabing bakit nagko-cultivate pa ang ating bida sa kalagitnaan ng gabi imbis na magpahinga, ngunit tinanong lamang ito ni Ye Xinghe kung bakit ito nagtungo sa kanya. At dagdag pa ng ating bida kung anong kailangan nito habang takang-taka sa nangyayari dahil gabi na nga, ngunit nakangiti lang si Ling Hong sa ating nagtatakang bida, sabay may isang bagay ang ihinigas nito dito na matagumpay namang nasalo ni Ye Xinghe. At habang tinitingnan ni Ye Xinghe nang may pagtataka habang nagmumukhang mangmang ang bagay na hinagis ni Ling Hong, ay napagtanto niyang isa pala itong star crystal dahilan upang ma-excite ang ating bida. Kaya naman tinanong ni Ling Hong kung ba't masyadong excited ang ating bida sa kanyang natanggap at sumagot naman si Ye Xinghe habang sinasabing lubhang mahalaga ang mga batong ibinigay nito sa kanya, at biglang sinabi ng ating bida na okay lang sa kanya na paminsan-minsan ay magregalo ang kanyang brother sa kanya, dahilan upang malakas na batukan ni Ling Hong ang ating bida, habang sinasabing natural lang na magbigay siya ng regalo paminsan-minsan sa ating bida dahil itinuturing niya itong brother. Sabay mariin itong sinabi sa ating bida na mag-brother sila kaya wag magpakita ang ating bida ng kahihiyan sa kanya, na dahilan upang magtaka ang ating bida sa mga kilos nito. Sabay mariing dagdag pa ni Ling Hong na may injury din siyang natamo kaya naman kailangan niyang magpatingin kay Dr. Xinghe, na ikinagulat ng ating bida nang makitang madaming dugo ang bumubugalwak sa kamay nito. At sabay kinagalitan ni Ye Xinghe si Ling Hong sa pagsasabing dapat kanina pa binanggit ni Ling Hong ang tungkol sa injury nito bagkus na unahin pa ang magbulaan, sa tinugunan naman ni Ling Hong sa pagsasabing kailangan niyang maging astig sa ating bida kaya niya yun ginawa, at nagsasalita pa sana ito nang biglang lalong dumami ang lumalabas na dugo sa injury nito. Mabilis na lumipas ang magdamag, nang biglang ilang mga cultivator ang balisang nagsisitakbuhan, at nagkakagulo sa di malamang dahilan habang sinasabing may malaki silang problema, habang makikita naman natin ang ating bida na kasalukuyan pa lamang nakagigising habang nagtataka nitong tinatanong ang sarili kung bakit magang-maga ay sobrang iingay ng mga cultivator sa labas, habang makikita din si Ling Hong na animoy alam na ang mga nangyayari. Lalabas na sana si Ye Xinghe nang biglang bumangon din si Ling Hong dahilan upang natigilan bahagya ang ating bida. Sabay tanong ni Ling Hong kay Ye Xinghe kung anong nangyayari sa labas, na tinugunan naman ng ating bida sa pagsasabing di rin niya alam kaya lalabas sana siya para malaman kung anong nangyayari, at nang makalabas na ang ating bida ay mga nagkakaingay na cultivator ang sumalubong dito habang sinasabing may di kapanipaniwalang kaganapan ang nangyari, sa ay napalingon ang ating bida kay An Shuyan at Yuning na parihong nagtataka sa nangyayaring kaguluhan. Kaya masaya sanang babatiin ng ating bida ang mga ito, nang biglang mabilis na hinawakan ni An ang kamay ng ating bida na ipinagtaka naman ni Ye Xinghe, at mariing sinasabi ni An sa ating bida habang hinihila na anumang itanong sa ating bida ng iba ay sabihin lang nitong di niya alam ang nangyayari, dahilan upang lalong magtaka si Ye Xinghe sa mga kaganapan. Maya-maya pa ay tumigil na din si An Shuyan sa paghila sa ating bida, sabay seryusong tumingin dito habang binabanggit ang pangalan ni Liang Jian. Sabay sabing patay na ito na lalo pang ipinagtaka ng ating bida, habang makikita ang wala ng buhay na Liang Jian sa isang hukay na sanhi ng isang malakas na pag-atake. At sa di inaasahang pangyayari ay napansin na ang ating bida ng mga cultivator na inaakalang ang ating bida ang may kagagawan nito, at gulat na gulat si Ye Xinghe, nang makita ang itsura ng patay gutom na si Liang Jian na kasalukuyang walang buhay. Habang makikita naman ang ilang guro na kasama ni Chu Xian habang sinasabing kailangan nilang mahanap agad ang may sala bago pa magkaroon ng malaking problema, sabay utos sa isang cultivator na agad ibalita sa principal ang mga kaganapan na nangyari ng gabi. Sabay sabi ni Chu Xian sa patay gutom na si Liang Yu na wag itong mag-alala dahil agad nilang aalamin ang may gawa sa kasamahan nito, kaya naman sinabi ni Liang Yu na kung sakali mang malaman kung sino ang may sala ay kailangan nitong magbayad ng buhay. Sabay ngumiti ito ng nakakaloko,
sabay agad nitong idiniin ang ating bida sa pagsasabing alam naman ng lahat na si Ye Xinghe lamang ang nakasagupa nito sa nakalipas na araw, sabay malakas nitong itinuro ang ating bida habang sinasabing si Ye Xinghe lang ang pinakamalapit na suspect, dahilan upang matahimik ang ating bida na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. At dahil sa pananahimik ni Ye Xinghe ay si An Shuyan na mismo ang nagsalita para dito sa pagsasabing wag basta-basta magbintang ang patay gutom na si Liang Yu sa ating bida, at agad namang tumugon ang patay gutom na si Liang Yu sa pagsasabing di siya namimintang ng basta-basta, at dagdag pa nito na wala silang ebidensya na magpapatunay na walang sala si Ye Xinghe, kaya naman makikitang nahihiya si An Shuyan habang sinasabing meron siyang ebidensya, nang biglang malakas nitong sinabing kasama niya ang ating bida ng gabing nangyari ang krimen kay Liang Jian, na lubhang ikinagulat ni Ye Xinghe. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan ipagpipilitan pa din ng patay gutom na si Liang Yu na ang ating bida ang may sala at maging si An Shuyan ay idinadamay na din ito sa pagsasabing magkasabwat ang dalawa sa pagpatay sa kanyang fellow brother, dahilan upang makisali na si Xia Yuning sa nangyayaring kaguluhan sa pagsasabing nakita nga niya ang dalawang magkasama sa silid ng gabing may naganap na patayan, dahilan upang walan nang masabi pa ang patay gutom na si Liang Yu habang nagmumukhang inutil sa harap ng madaming cultivator. Sa pagpapatuloy din ng kwento ay mabilis na makakabalik ang inutusan ni Chu Xian at may ibinulong ito dito, na dahilan upang magalit ang guro. Sabay mariin itong sinabing malala na ang kanilang sitwasyon kaya kailangan nilang bumuo ng grupo upang magsama-sama, at makalipas lamang ang ilang sandali ay lalo pang lalala ang problema ng lahat dahil maraming cultivator ang makikitang wala ng buhay ang nakahandusay sa di kalayuan, na dahilan upang lalong idiin ang ating bida kasama ni An Shuyan sa mga kaganapan na umabot pa sa puntong maglaban ng patay gutom na si Liang Yu at ang ating bida. Kung gusto mong magpatuloy sa ating kwento ay inaanyayahan kitang pindutin ang subscribe button pati na rin ang bell icon nang sa ganan ay mauna ka sa tuwing may bago tayong upload. Paki-like muna din ang ating video at mag-iwan ka na din ng komento para friends na tayo Lodi.